Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi ng isla ng Homonhon, Migiwan, Eastern Samar, katabihan ng 11:20 p.m. At pagkatapos itong baybayin or diretsuhin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar kaninang madaling araw ng 12:40 a.m. At yung latest location po natin, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Catbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Bagyong Aghon. Tapos nga ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na ito or nakakaapekto na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas ito sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posibleng magkaroon ulit ng susunod na mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So after Eastern Visayas, Bicol region naman yung area sa dadaanan nitong si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, maapektuhan nito ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng Bicol Peninsula. So for the next 24 hours, bukas ng madaling araw, araw yan ng linggo, itong sentro ni Bagyong Aghon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig, Quezon. At posibleng mas lalakas pa nga ito into a tropical storm category. At habang binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatuloy yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay posibleng yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At habang patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippines na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that, or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday, sa May 28, ay nandito na ang sentro ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon. Dito sa northern portion ng Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon, at sa Camarines Provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa area ng Catanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Ticao Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pati na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands.